Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang huling bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Mabilis ka naman na makabayad, Rema. Ikaw na ang bahalang magbuhat ng mga dala nating kagamitan, Pipita. Papsi, may problema? Ano naman ang naging problema? Pinayagan na ako ng doktor at nakabayad ka na. May naihalo na peking pera sa ibinayad ko. Ano? Paano nangyari yan? Ang ibinayad ni Tojang. Kasalanan mo ito, Pipita. Ha? Hindi mo tiningnan na mabuti ang ibinayad ng matandang yaon. Hindi mo ba nalaman na peke yung pera? Sir, nalukot naman kasi. Hindi ko napansin. Pero hindi naman yata sa palagay ko. Sa palagay mo lang, Pipita. Pero sa sinabi mo, parang hindi ka sigurado. Sir? Sige, ipaglaban mo ang iyong karapatan para maipagtanggol mo ang sarili mo. Ang galing ninyo talaga, Papsi. Pero pakinggan ninyo ako. Hindi lang yung 1,000, kundi may 3 pa na 500 na peke. Ano? Ang galing ko naman sinabi mo. Pero mas magaling pa ang mga nagbayad dahil hindi ko nakilala na peke ang pera. Kung doon sa grocery, ay makikita nila na peke ang pera. Pero dito sa ospital, hindi. Sige, nanalo ka na. Ginagawa mo akong mahina, Rema. Papsi, wag na ninyong isipin yun. Uwi na tayo. Makauwi lang tayo. Humanda sa akin ang mga siningil ko kahapon dahil ang dami kong pinagmalasan. Kung hindi lang sumakit ang tiyan ni Papsi,
Baka pinilit na pinuntan yung mga sinikilya kahapon. Sunod-sunod naman ang malas ni Sir Rusto, madam. Na ospital dahil sumakit ang tiyan. Pwede pa ang ibang ibinayad sa kanya. At saka, Kaya nga nadagdagan ng galit niya. Kaya kung makita mo, ay sabihin mo na gusto ko siyang kausapin, Pepita. opo madam. Talaga bang pega ang ibinayad niya? May posibilidad na ganun nga. Ay sige madam, hindi bali. Dahil lagi namang dumadaan sa harapan si Nanay Tujang. O kaya, tingnan ko na lang sa bahay nila. Ikaw nang bahala kay Papsi ha. Kung tawagin ka, ay puntahan mo kaagad sa kinaroroonan niya. Hapon na, pero pupunta pa ako sa opisina dahil may dapat akong asikasiwin. Ay, sige po madam. Magtiis ka lang ha, dahil kung minsan ay galit si Papsi. Lalo na sa ganitong nangyari sa kanya. Opo nga madam. Matiisin din si Sir Rusto. At mapagbiro pa. Kaya masayang kausap. Hihilingin sana ako sa'yo, Kamuto. Oh, Kung gusto mo. kung ayaw ko, anong gagawin mo? Kailangan na gusto mo. Dahil gusto ko lang humiram ng pera mo. Ha? May gusto lang akong bilhin. Kala kung ano na yan. Yan lang pala eh. Magkano bang kailangan mo? 2,000. 2,000? Ay nako, hindi sapat yung pira ko. 1,000 lang yata yun eh. O kaya 500 at 50 pesos lang. Mapagbiro ka talaga, Kamuto. May sobra pang 50. Pero, hintay ka. Ang isang namatay, wala nang paraan. Bakit? Mahina? Maalala ko. May dapat pala tayong i-deliver na gamit. Nakalabas na pala sa ospital si Justo, Pepita. Ay, mabuti at magaling na siya. Hindi naman lumala. May bilin si Madam Rema. Gusto raw kayong makausap. Bakit daw? Ganito po yung. May naihalo na peke sa perang ibinayad sa ospital. At ang hinala ni Sir Justo ay peke ang ibinigay ninyong pera. Aba, hindi ko alam yan, Pepita. Ay, sige, nagmamadali ako. Ipinararating ko lang ang bilin ni Sir Madam. Walang problema dyan. Sige. Ay, nagmamadali na namang umalis si Aling Tujang. Parang natakot sa itsura niya. Talaga bang peke ang ibinayad niya? Iwasan ko muna ang umalikid sa bahay ni Tandang Hustaw. Paano kung pagsalitaan niya ako ng matandang yon? Kahit sinabi ni Pipita na si Rema ang kakausap sa akin. Hindi bale. Kung magtagpo kami ni Husto Sandaan, baka sakali na hindi niya ako sitahin. Dahil mahihiya yun na ilalantad ko na laging dumadalo sa mga handaan. Bakit ang tagal mong sumagot, ha? Napipilitan ka pa atang sumagot. Alam mo na may kasalanan ka sa akin. Sabihin mo na,
sinadya mo ang magbayad ng peke na pera sa akin. Heh, mapagbiro ako. Pero kung ako ang lolokohin, iba na yan. Heh, umanda ka. Magkikita pa tayo. Ngayon ko lang nakita kung paano magalit si Papsi. Sino kaya yon? Papsi, sino yung kausap ninyo? Si Kamlos. Siya ang hinala ko na nangloko sa akin. Kamlos? May ganyan ba na pangalan? Palayaw niya. Ay, Palos kako sana. Ang haba kasi ng Pantalyon Carlos na buong pangalan niya. Sinabi ninyo na nanluloko siya at binantahan pa ninyo. Kung hindi lang masakit ang katawan ko, talagang susugurin ko sana sa bahay niya. Hindi mabuti ang ganyan na gawain, Papsi. Huwag kayong magbanta. Dahil hindi ninyo alam ang kayang gawin ng isang tao. Pakasugurin ko yun bukas. Ang Palos na yon. Ano ba naman ito? Sumasakit na naman ang paa ko. Kumikirot. Ay, Pibita! Halika at hilutin mo ang paa ko. Mahihilot ba ang rayuma, Papsi? Lalo na at kumikirot mula sa talampakan at umaakyat hanggang tuhod. Ay, nako, pati yung siko ko. Baka hindi lang rayuma yan, Papsi. Baka gout din. Kaya samahan ko kayo sa doktor bukas. Nako, gastos lang yan. Tapos sasabihin ng doktor, peke ang pera ko. May phobia na si Papsi na pekilat ng pera niya, Pipita. Oo nga pala, nakausap mo na ba si Aling Todya? Opo, madam. Ipinarating ko na po ang problema ninyo, pero nagmamadaling umalis. Bakit daw? Takot ba siya na kausapin ko? Hindi ko alam. Pwedeng ganyan. Nahihiya siguro na sitahin ninyo. Kung hindi niya sinadya, wala siyang dapat na ikahiya o katakutan, Pipita. Tanungin ko lang sana kung saan niya kinuha ang pera. Baka biktima siya ng mga nagkakalat ng peking pera. Kung hindi siya pupunta o makipag-usap sa inyo, madam, sasabihin ko na naman sa kanya. Puntahan ko na lang sa bahay nila kung makita ko siya. Kapapasok ko lang dito sa kwarto ko, kamuto. Dahil nag-usap kami ni Madam Rema. Matagal din kami na nag-usap ni Kulas. Pero, nang tinawagan ng asawa niya, ayun, sumama si Angkwan. Ayun, umalis na sila. Mabuti kung wala namang problema dyan. Wala, ano naman ang problema dito? Mga chismusa lang na walang kabuluhan. Ano? Kung walang kabuluhan o silbi, di hayaan mo lang. Oo. O baka ikaw naman ang may problema sa mga amo mo, Pipita. Ay, wala naman kamuto. Mabuti ang ugali ni Madam Rema. Si Sir Justo, ay mapagbiro. Basta wag lang kontrahin ang sinasabi niya. Basta, yun lang, husto siya. Oo, tama siya sa sinabi niya. Husto, tama. Yan ang pangalan niya. Dapat hindi husto ang pangalan niya eh. Tama. Biro lang. Ang galing naman ng nagpangalan sa kanya. Talaga? Oh, sino ang pikto? Biro lang. Sige, matulog ka na nga dyan. Bye!
Aray, sabihin mo nga kung may galit ka sa akin, Pipita. Ano bang inihalo mo sa kape ko? At kumikirot na naman itong kasukasuhan ko. Akwan, sir. Ano naman ang ihahalo ko dyan, kundi kape at asukal lang naman? Bakit nga kumikirot na naman ang kasukasuhan ko? Hindi ko po alam, sir. Sinabi ko na sa inyo na samahan ko kayo sa doktor, Papsi. At si Pipita na naman ang sinisisi ninyo. Magpapatulong na lang ako kay Pipita. Na tingnan na mabuti kung peke ang mga pera ko. Samahan ko kayo at ibang ko ninyo ang pera para malaman ninyo kung peke ang pera ninyo. Ipautang ko na lang kaysa ibang ko. Hindi ko na lulukuhin ang sarili ko. Pipita, Sir? alam mo bang magmaneho ng motor? Ay, alam ko po, sir. Sige, ikaw ang magmaneho at puntahan natin si Palos at sisitahin ko. Papsi, huwag ninyong gawin yan. Ako na lang ang makikipag-usap sa kanya. Tapos, liligawan ka. Ay, alam mo ang matandang yon. Kukursa na dahil niya lahat ng babae na lalapit sa kanya. Ang hina ko talaga sa bagay na yan. Tinatanong ni Pipita kung ano ang problema. Di sinabi ko na sana na ang tibok ng puso kang problema. Oh, Pipita, kung alam mo lang sana na mahal kita. Oh, ganun lang. Kaya ko namang sabihin kung iniisip ko lang. Pero kung kaharap ko na si Pipita, di ko na masabi. Bakit? Mahina? Ay nako, hindi bali. Marami pang pagkakataon. Aba, Aling Tujang. Saan kayo pupunta? Problema mo ba kung saan ako pupunta? Wala namang masama sa pagtatanong. Oo nga pala. Tinanong ni Madam Rima kung nakausap ko na kayo. Talagang hindi mo ako titigilan, ano, Pipita? Tapat ka na katulong. Alam mo kung anong sinabi ng anak ko? Bakit ang anak ninyo? Siya ang hiningan ko ng pambayad ko at galit kay Husto dahil hindi raw siya umahawak ng peking pera. Kung yan ang sinabi ng anak ninyo, walang magagawa. Huwag sana kayong magalit sa akin. Dahil gusto lang malaman ni Madam Rima at maliwanagan ang lahat. Yan po ang sabi ni Aling Tujan, Madam. Hindi raw humahawak ng peking pera ang anak niya. Talagang ayaw ni Aling Tojang na makipag-usap sa akin. Kung yan ang sabi niya, pabayaan mo na. Baka nasingil ni Papsi ang mga perang yun. Oo nga, Madam. Dahil sa dami ng tinatanggap na pera, hindi na niya malaman kung tamang pera ang hawak niya o peke. Kumusta pala si Papsi? Hindi na kaya lumala ang pagkirot ng paa niya? Ay, hindi ko alam, Madam. Hindi pa siya lumalabas sa kwarto niya. Mula nang lumabas sa ospital, hindi pa siya lumalabas para maningil at sumugod sa hindi pa niya nasingil. Hay, Palaos! Ah. Bigyan kita ng palugit hanggang bukas. Kailangan na magpakita ka sa akin. Ay, Marami ka pang hindi nabayaran na utang mo. Ay, ano na naman si Papsi? Sinabi ko nang huwag siyang magbanta. Bakit mo ba ako sinisita, Rema? Sinabi ko na ako si Justo. Ako ang tama. Naiintindihan mo? Dahil ba husto ang pangalan ninyo, Papsi, ay wala na kayong pagkakamali. Dapat, mahinahon kayong makipag-usap sa mga nakautang sa inyo. Talagang
init ang ulo ko sa mga yon. Kumusta na ang mga paa ninyo? Hindi na kumikiraot. Kaya pwede na akong lumabas para maningil. Huwag mo na kayong lumabas. Bukas na lang. Nako, magugustuhan na naman ng mga nakautang sa akin kung hindi ko sila masisingil ngayong araw. Hindi lang iisa ang araw, Papsi. Hindi naman kayo maaano kung nandito lang kayo sa bahay. Aba, Aling Tujang, kayo palang nasa harap ng gate? Ay, naku, Pipita, huwag mo nang palabasin si Justo. Dahil may nakita kami ng anak ko na nakamotor at dumadaan-daan dito sa labas ng bahay ng amo Mau. Aba, bakit ikaw ang nandito, Tujang? Eh, Pipita, Justo, malalaking lalaki ang bumaba sa kotse. Ha? Ha? Ay, Aling Tujang, pumasok kayo. Ay, baka madamay ka kayo. Sandali lang. Ay. Parang kilala ko ang mga ito. Nakikita ko doon sa bahay ni Palaos. Masama ang kanilang tangka. Ano bang kasalanan niyo sa kanila, sir? Diyan kayo sa likuran ko. Subugod na sila. Andyan na sila. Salubungin ko na lang sila, sir. Ay, mag-ingat ka, Pipita. Talagang Sir, walang hiya ang Palos na yon. Gusto niya akong ipabogbog sa may mga malalaking katawan. Sinabi ko naman sa inyo, Papsi, kausapin ninyo ng mahinahon ng mga pinautang ninyo. Paano kung hindi naagapan ni Pipita? Paano na? ay, mabuti na lang. Sinalubong ko na lang sila. Nagsitakbuhan na. Takot nang babalik ang mga yon dahil hinaabol sila ng pulis. Iwan ko lang kung naano sila. Nadakip sila ng pulis o hindi. Ay, kahit walang pulis, kaya mo sila, Pipita. At ang Tujang na yon, talagang sobrang nervyos niya. Ay, ganyan ang mabuting kapitbahay, sir. Totoo yung sinabi mo, Pipita. Kahit may hindi pagkakaintindihan, walang ibang nagmamalasakit kundi ang mga kapitbahay mismo. Pero mas mabuti kung may pulis. Aray, kumikirot na naman ng kasukasuhan ko. Sir? Pero kaya ko ito. Bakit? Mahina? Diyan nagtatapos ang isang linggong kasaysayan na tampok dito sa ating dula. Super Pipita. Isinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon Liti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.